dere-derecho tayo kahit na anong gawin nila sa atin, kahit na ano pang pananakot ang kanilang i-orchestrate. We've seen worse, ika nga, di ba, Coach Oli? At speaking of yung boses ng taong bayan, ipinupush ng mga taga-kamara na manatiling Speaker of the House, si Supremo, dating Speaker Martin Romualdez na ngayon ay gusto nilang ipagpatuloy yung kanyang speakership. Sabi ng mga congressman ay maganda raw ang pamamalakad ni Speaker Martin Romualdez. Pero ito ang question, mga bossing. Yung huling survey ng mga survey firms, itong si Martin Romualdez ay at 14% yung kanyang trust rating. 25% yung kanyang pinsan. So, papaanong ang Congress, ang representante, supposedly boses ng mamamayang Pilipino sa gobyerno, kung sinasabi ng mamamayang Pilipinas o mamamayang Pilipino na wala kaming tiwala dyan. 14% ng mga Pilipino lang ang nagtitiwala sa kanya. Papaanong ipupush pa din siya ng mga representante natin? So, ibig sabihin, itong mga congressman na ito, hindi talaga sila boses ng taong bayan. Sila ay mga aso ni Martin Romualdez. Kasi kung talagang sila ang boses ng taong bayan, di sana nagre-reflect yung 14% na trust rating niya. At sana, hindi na siya pinupush for speakership. Balita pa natin, ipinagmamalaki nila na 4 na Liberal Party members daw ang sumuporta para maging Speaker of the House ulit. Itong si Martin Romualdez. Mga partner, sa tingin ninyo, considering na Liberal Party supposedly opposition yan, bakit ganito ang nangyayari at bakit pinupush nila si Martin Romualdez? Bantbay. Ako feeling ko talaga yung pagkapanalo ni Bam tsaka ni Kiko, medyo ex-deal yan eh. Sa tingin ko bakit ex-deal? Kasi na-realize sigurado nila na olat na sila sa mga Duterte. Ibig sabihin, talagang majority of the Filipinos ayaw na ho talaga kay Marcos. And they need ally. At paano nila makukuha yung ally na yon? Ekis na talaga sila sa mga Duterte. Merong yung third force, which is etong mga Pinklawan at Dilawan. So, mas gugustuhin pa nilang makisama diyan dahil alam nila mga trapo rin po yung mga nandyan. So, ano ang deal? We let you win, pero support us. Ang importante, let's unite against the Duterte. Yun ang sa tingin ko nangyayari ngayon. Kaya nga, now, every time they need support, since hindi na sila makakakuha ng support sa mga Duterte, they would ask support from this pink and yellow. Diba? So, yun. Sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit nakakakuha ng suporta pa itong si Romualdez. Itong, naikukumpara ko sila sa aking opinion. Lagi ko ang sinasabi sa aking vlog, nakukumpara ko itong grupo na ito na parang CPP-NPA. Bakit kanyo? Yung CPP-NPA, hindi nila ipagmamalaking member sila nun. Actually, maraming politiko, membro nun, or supporters nun, or sponsor nun, or kung ano-ano pa. Pero nag-i-exist po yung CPP-NPA, and yet walang openly gustong umamin. Parang itong alyansa ng pula at pink, hindi inaamin. Pero public knowledge, alam natin na talagang nagsama na yung dalawang grupo na yan. Hindi man nila aminin, gaya nung isa, sasabihin pa nila, oposisyon sila.
sila daw yung talagang totoo, pero kita nyo, una pa lang, sumisip-sip na. Makikipag-alyansa na kay Tamba. Kaya doon mo makikita kung merong baho yung kanilang ginagawa. Kasi itinatago eh. Halimbawa tayo, partners, Banateros. We are proud to be Banateros. Yung logo nga nasa likod pa eh. Nakakita ka na, ako NPA. Nakakita ka na rin ba na, ako pula at dilaw, nagsama kami. Wala, di ba? Bakit? Nakakaya yung ginagawa. Diba? So, naku-compare natin. Puntahan ko naman itong mga congressman na sinusuportahan itong sabi mo nga, hindi sila boses ng taong bayan. Sa aking palagay, sila ay boses ng ayuda. Kasi sinabi na ni Chanco yung mga pumirma ng impeachment, kailangan para marilisan ng pondo. Diba? So, anong gusto nyo? Yung mga sumusuporta ngayon, kay Mr. Ayuda, kay Mr. Speaker, gusto nyo rin marilisan pa ng kung ano-ano. Dahil alam nyo, hindi kayo maririlisan ng pondo, pang proyekto, or kung ano man tawag nyo dyan, kung anong paglilinis nyo sa perang sinasabi nyo dyan. But the fact remains, hindi marirelease ang pera, whether it's legal or illegal, hindi marirelease papunta sa inyo kung hindi kayo sisip-sip kay Tamba, kung hindi kayo aalyansa kay Tamba. So, karamihan ng sumusuporta ngayon dyan, boses ng ayuda yan. Di ba? Simple, hindi naman sa akin galing yun. Galing yan sa kakampi nyo. Galing yan sa kakampi ni Marcos. Di ba? Ano bang posisyon nito si Chanco, campaign manager? So, definitely sa inyo yan. Siya binuko sa inyo. Dapat nga, ako congressman, meron ng pinasabog na ganyan. Dapat, kung ikaw malinis, didistansya ka na. Ba't teka muna, anong klaseng leader to? Meron palang galawan dito. Teka, ayaw ko sa'yo. Ibang congressman ang aanuhin natin, ang susuportahan natin. Pero kung totoo na malakas ang suporta ni Speaker ngayon, Speaker natin nung 19th Congress, believe naman ako talaga sa inyong mga congressman. Anong klaseng boses ba yan? At babalikan natin yan. Pero dahil pinag-usapan na natin yung survey, mga Pilipino mas tiwala pa rin kay FPRD kesa kay PBBM. Oo, yan yung recent na na Pulse Asia to, no, survey. Nakakagulat ito dahil si Pangulong Duterte ipinatapon sa Hague. Tapos ganito kalaki ang kanyang trust rating. Hindi na presidente to, Hindi ba? Hindi na to tumatakbo. Mayor na nga lang ito Pero kung makikita natin, mas mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa kanya at kay VP Sara Duterte kesa dito sa nakaupo. Sabi ko nga kung ako presidente, nasa akin lahat ng resources. Sigurado ako na kayang-kaya ko nang kumbinsihin yung tao na mahalin ako, gustuhin ako. Kaya lang, nakakapagtaka, bakit with all the resources, lahat ng ahensya ng gobyerno, may pulis ka pa, may sundalo ka pa. Yung pang isa, partner, makikita natin na yung mga sundalo at pulis, talagang mga makabayan, Duterte. Dahil doon sa absentee voting, nagtap po at solid Duterte sila. Doon sa, actually, nakita ko na nalaglag lang doon si Doc Mata at number 13. Pero yung 12, yung siyam sa Duterte, pumasok doon sa 12 ipinili, binoto ng media ng mga uniformed personnel. So, dito mo makikita na itong mga uniformed personnel natin, nag-aantay lang yan. Yang mga yan, tahimik lang yan. Pero, given the opportunity and chance, I believe, tatayo yan. Ako may pag-asa pa. Tatayo yan para sa bayang Pilipinas. Bakit ba? Survey, number 1 pa rin si Pangulong Duterte kahit na hindi na siya taga-gobyerno.
Basta ako, gusto ko yung gumawa ng meme na yan. No? Talagang umiiyak pa si Marcos. Hindi ka naman maiiyak kasi niyan. Oo, di ba? Nasa iyo na lahat. Ayaw ka pa rin mahalin. Kumbaga, ikaw yung mayamang manliligaw, Barat Bay. Na, Sabi nga ni binili Baste, mo- you will never be loved. Boy, sakit nun. pero yun ang problema. Machiavellian nga siya. Hindi ba? Yung isang Machiavellian kasi is, I'd rather be feared than loved. Eh, wala naman natatakot sa kanya eh. Ayun lang. Paano matatakot sa kanya? Eh, budol yan eh, patawa yan eh. Mantakin mo, magpa-resign siya. Resign lahat. Kinabukasan, binalik din. Parang tanga lang. Di ba, yun ang... paano kasi seryosohin, Mr. President? Paano kasi seryosohin sa pinagagawa mo? Di ba? Ito pa nga regarding dun sa absentee voting, Oo. nakakaya yun. Halimbawa lang tumakbong si Admar. Tumakbong presidente ng mga network. Halimbawa, di ba? Nagsama-sama kayong mga network. Tumakbo ng presidente si Admar. Ng asosasyon. Oo, na asosasyon. Tumakbo rin si Kato Nying. Oh. Tapos, ang binoto ng mga taga-SMN ay si Kato Nying. Yun lang. Yun ang masakit. Masakit yun. Ang sakit yun para kay Admar. Oo. Tama, mali. Tama. O, di ba? Mantakin mo kunwari. Parang gano'n ang nangyari kay Presidente Marcos. Ang bira, sarili mong tauhan, sarili mong pulis, sarili mong sundalo, hindi ka binoto. Hindi binoto yung mga kandidato mo. Nakakahiya. Kung ako yun, magre-resign ako. Wala na ako mukhang ihaharap. Mantakin mo, presidente ka, hindi ka sinunod. Alam mo ba't sila sumusunod ngayon? Hindi naman dahil natatakot sila kay Marcos eh. Sumusunod sila kasi siyempre na pension nila, pag nademanda sila for not following yung kanilang commander-in-chief, doon na sila. Kaya sila sumusunod ngayon. Pero if you're gonna give them a choice, hindi sila susunod sa'yo. Ganun lang kasimple. And napatunayan yan during the election. They have a choice not to vote doon sa mga ikinampanya mo. Hindi nila binoto. And take note, sino ang kandidato niya? Si Abalos. Pinuno ng PNP. Nasa ilalim yan ng DILG. Oo. Hindi siya binoto. Hindi binoto. Anak ka ng Number 13 pa nga si Mata Oo. Kung ako talaga kay Abalos at saka kay Marcos, nag-fly-fly na ako. Iyak na lang ako sa tabi. Kasi, mantakin mo wala pulis at saka sundalo, hindi kayo binoto. Nakakahiya yun. Wala nang nakakahiya pa kung hindi yun talaga. And no wonder, etong Pulse Asia na ito, na survey na ito, talagang reflection lang ito nung nakarang eleksyon. Ang dito, mantakin mo, ilang percentage si Marcos? 32. 63 si Duterte, si BP Sara Duterte, 50. Diyan pa lang, dapat lumabas na ang Duterte nung nakaraang eleksyon. Kung walang hocus-pocus sa COMELEC, dapat lumabas na sila. Kasi dito pa lang kita mo na, at itong survey na ito, survey nyo pa yan Hindi ito survey ng galing sa kampo ng mga Duterte. Diyan pa lang Oh. Actually, 63%. Ano yan Mababa pa nga yan para kay Pangulong Duterte considering na na ang simpatsya ng tao nasa kanya talaga. Hindi, alam mo kung bakit. Tatlo sila Ay kung dalawa yan, Duterte and Marcos lang yan, naku po, ang laki ng yan. Tapos yan. Oo, laki ng, siyempre kahit pa paano, malamang hindi ko sigurado, sa question, tatlo silang naandun. Diba? So, kung ikaw, sasagot sa isang tanong, Rodrigo Duterte o kaya BP Sara Duterte. So, dito pa lang, alam mo nang may nangyaring hindi maganda sa, sa eleksyon. Alam nyo ba yung data survey? Yung data... Server. Server na 3 na dumaan doon. Maganda, basahin po ninyo yung kay Kit Tatad na article. Na yan din yung punto ng abogado. Na bakit dumaan sa isang data server which is, by law, wala yun. Wala. Ba't dumaan doon? Bago pumunta doon sa watchdog na tinatawag, tulad ng mga NAMFREL at kung ano-ano pa. Hindi kasama sa usapan yun.
Di ba? Ibig sabihin, wala yan. Tayo-tayo lang ang nag-uusap dapat kasi yun ang nasa batas. Bakit may dinaan ng iba? Yung dinaan ng iba, hindi kaya yun yung sinasabi ni Comelec George na nililinis? Meron siyang sinabing nililinis eh. Oh, at isipin mo yung 17 million na overvote. Ibig sabihin, mga tao sumobra ng boto. Kuno. Ibig sabihin, hindi natin sigurado kung talagang Hindi naman sumobra siguro, sila. Hindi naman siguro tanga Pilipino eh. Ang tagal Baka naman, hindi yun overvotes. Talagang sandali. Kay Pastor to Tako po. Kay ano to, Duterte to. So kay Duterte to, checkan nyo na lang. Dagdagan nyo para ma-overvotes. Para hindi mabilang. Pwedeng ganun eh. Kaya nga mga kababayan, ang solusyon dito, hindi natin sinasabi na ang solusyon lang dito ay manual counting. Yun lang. Kasi, yan. Yung pagmumukha ni Marcos na yan ang resulta ng eleksyon. Dito pa lang sa survey na ito, alam mo na olat ang lahat ng kandidato nila. Dapat. Ayan, di ba? At nakita mo naman, Coach Oli, ang ginawa nilang paraan, dahil nga mababa ang trust rating, nagpa-resign ng mga secretaries. Pero, di umano, yung economic team niya retained, yung sa customs retained. So, yung mga importanteng opposition, ni-retain. Bakit kaya, Coach Oli? Hindi, kasi merong kinuwento yung kaibigan ko sa akin. May kaibigan mo, Sa ibang bansa to, sa ibang bansa. Sa ibang bansa, hindi dito. Doon daw sa, Palasyo, sa Palasyo. Palace of Auburn Palace Hills. in the Sky. Palace of Auburn Hills. Ano Okay. daw? Doon sa lugar, hindi ko nababanggitin yung bansa kasi baka maano pa siya ron eh. No, pero ang ano daw nila diyan, yung mga secretary, may quota raw yan. Quota-quota yan. Secretary kita. 1 billion a month sa akin. Pero syempre, yung position, kumbaga bidding ito, kung sino yung may kayang Parang ganun. mas malaking komisyon ang ibibigay. Ikaw, magkano kaya mo ibigay? 2 billion. Ako 3. 3. Ikaw dito. Okay, ako nanalo sa posisyon. Ikaw Ikaw magbibigay ng 3 billion. Oo. Bahala ka maglaro, bahala ka magtrabaho dyan. Habang nagtatrabaho ka dyan, dito ako nakatingin. Pagharap ko sa'yo, andito yung 3 billion. Kailangan nandyan. Oo. Oo. Pagharap ko dyan, wala ka, kakalkalang kita ng kaso. Oy, underperformer ka. Oo. Lahat ng butas mo, pati pag-ihi mo. Pero hindi dito yan, ha? Hindi dito. Hindi dito. Sa ibang bansa. Ito, nag-underperform. Underperform. Banat ba ikaw gusto mong gawin kitang sekretary? Kakalkalan ko to. Nagpatayo ng isang building worth 3 billion, hindi dumaan sa proseso. Oy. Mag-resign ka. Malis ka dyan. Banat ba? Magkano kaya mo? 2 billion. Doon ka, kailangan yung sekretary ko na kailangan nagbibigay ka doon kasi yung sekretary ko medyo madaldal yun. Ayaw nun ang hindi nagbibigay. Pag hindi ka on time, gusto mong magaya kay Secretary Boss Dada, bigay mo yan. Suma total, doon sa kwento ng kaibigan mo, for sale na yung position to the highest bidder. Tapos, kailangan pa may komisyon sa lahat ng proyekto. Oo. So, yun, kumbaga quota system. Para sa iba ako tumingin. Pabayaan kita dyan magtrabaho. Kumbaga, kahit gaano kalaki ang nakawin ko, basta yung sayo, nakasubi na, Pag hindi ka nagpe-perform ka. Pag hindi ka Pero nagbigay, pag hindi ako nagbigay, may kaso ka or sisilipan kita. underperformer ako. Ang Sisilipan. hirap naman pala dyan. Pero nung kinwento sa akin, partner, Boss Dada, hindi ako naniniwala. Meron bang ganyang kasakim? Sabi ko, adik ata yan. Pambihira. I mean, aanin mo yung ganong karaming pera, di ba? Hindi ako talaga makapaniwala. Siguro, fake news yung kaibigan kong yon. Pero ako'y napapaisip, meron palang ganong klaseng tao? At dahil dyan, may nasibak. Oy, Sino? Yung kaibigan natin,
Si ano, Si Arnel. si Arnel Ignacio. Hindi, Tamayo. Iba yun. Tamayo. Pero hindi, speaking of Arnel Ignacio, partner, mabait na tao yan eh, no? Kasi kay Pangulong Duterte, tatak Duterte yan eh. Alam natin, malinis yan magtrabaho at grabe ang dedication niya sa mga Pilipino. Ikaw, banat ba? Kaibigan mo yan. Actually, pinaliwanag namit mo yan. natin sa video natin yan kagabi. Kasi alam ko ang snake pit yan, o ba? Snake pit yan. Puro Bakit? insecure ang mga tao dyan. Ay, Insecure ang mga tao dyan. Ay, alam nyo ba, sa sobrang tindi, merong isang Duterte appointee. I-google ninyo. Dahil sa siya ay pinagkaisahan, na-stress, namatay. Google nyo. Totoo yan. Hindi yan bali-balita. Alam ko yan. Ay, oo, Kasamahan ni Mocha yan eh. Yan yung kinasuhan ng tungkol sa tissue, overpricing daw. No? Ganyan. Kasi nga dyan, kasi alam mo, sa gobyerno kasi, hindi naman po lahat kasi yan, once napalitan ng presidente, lahat mapapalitan na nandun sa loob. Hindi. Pag mahina ang loob mo, kakainin ka nung mga tarantado sa loob ng departamento na yan. Ang daming naiwan dyan. Ang mga inappoint lang dyan noon na panahon ay yan si Arnel, si Mocha, tsaka yung namatay isa. Mga Duterte supporter yan. Kahit si Mocha inoperate dyan sa loob, ang problema, wala naman tiwala sa kanila si Pangulong Duterte. Mantakin mo, nung pandemya, si Mocha ang tinatawagan ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo para asikasuin yung OFW. Hindi po siya ang administrator nun, ha? Deputy lang po siya. Bakit siya? Kasi nga, yung iba dyan, tulongges. Yung mga nandyan sa loob ng OWA. Kaya alam ko na yung nangyari niyan kay Arnel eh. Malamang pinagkaisahan yan. Sa tingin ko hindi naman nakikinabang kay Arnel. Baka kasi hindi alam ni Arnel yung kalakaran ngayon sa gobyerno. Na pag wala kang, alam mo na, pag wala kang ibinigay sa summer out there, di ba? Pag wala kang ibinigay, yari ka. Ang laki nitong project na to 1.4 billion. So dapat mag-remit ka. Hindi siya nag-remit doon sa kataas-taasang bossing. Ayan. Malamang sa malamang, kasi nga Duterte ito Ibig sabihin, sanay ito doon sa walang korupsyon ngayon, ang kalakaran, kailangan mag-remit ka. Pag di ka nag-remit, yari ka. Siguro, hindi siya nag-remit. Kaya pala, Duterte siguro ito. Hindi pa sa atin, mantakin mo, merong bilyon na inayos na project, wala man lang tayo dyang 50 milyon o 100 milyon. Tanggalin na yan. Palta natin ng iba. Diyan yung yung magkanong akin dyan. Oo. Walang ganun Diyan nga yung isa sa mga expose ni VP Sara Duterte Banat ba matatandaan mo yung sobre? Ano yung sobre? Di ba? Yung nung siya'y nasa DepEd pa, merong sobreng ibinibigay sa kanya para sa certain tao. Di ba? Ayun nga, at yun nga yung Inaabangan. lumalabas, yun yung isa sa sinisilip sa kanya na may mga sobre daw galing sa Office of the Vice President na ipinamimigay sa mga taga-DepEd para parang bonus baga. So isa yon sa mga sinasabi natin ng mga ganyan. At yung mga involved na tao, commissioner yan. Kumbaga sa basketball, commissioner. Mga commissioner yan. Kasi mga nangungumisyon yan, mga partner. So, parang lumalabas na ganun. Kasi makikita mo, bilang isang presidente, ikaw ang nag-appoint, dapat kabisado mo kung ano ang kilos, galaw ng mga yan. So, ikaw, kung hands-on ka na leader, alam mo kung sino sa mga tao mo yung hindi nagpe-perform. Dapat kaya mo silang i-evaluate anytime. Kasi nga, hands-on ka. It just shows how weak itong ating presidente ngayon kasi hindi niya kayang i-justify bakit kailangan mong tanggalin yung isang tao pag re-resignin mo na lang. Ganyan kasi sa mga kumpanya sa mga kumpanya, kapag tamad ka na supervisor, hindi mo na-reprimand itong tao na to sa mga wrongdoing siya, hindi mo siya pwedeng tanggalin kasi ililabor ka niyan. Kailangan ang due process is
kapag hindi siya nagpe-perform, kailangan meron siyang verbal warning, tapos susunod, written warning, pangatlo, show cause na, and then pangapat, pag hindi pa rin siya nagpe-perform, ano na siya, it's either performance improvement plan, or pwede mo na siyang i-terminate dahil nga nakailang hit na siya eh. Kaya lang dito, dahil nga ito, tutulog-tulog, hindi niya alam kung ano trabaho ng isang ahensya. Hindi niya alam paano i-evaluate whether itong head dito nagpe-perform ba o hindi. Hindi niya kayang sibakin. Kaya mas resignation na lang, and then i-keep natin kung sino yung kaya nating i-keep. Kung sino yung napakikinabangan natin. Parang ganun eh. Kasi partner, style ni Abalos yan eh. Natatandaan ninyo, ganyan ang ginawa ni Abalos noon sa PNP. Lahat ng full-fledged colonels to general, mag-resign kayo. Tapos, kasi meron daw involved sa droga na pinagre-resign na lang niya kesa kasuhan niya at hindi makatanggap ng pensyon. Imaginein mo, isang general, koronel, sangkot sa droga. Bibigyan mo pa ng tsansa para makakuha ng pensyon mula sa gobyerno. Di ibig sabihin, talagang kinukonsinti nila yung mga involved sa droga sa hanay ng kapulisan. Hindi ba? Kasi hindi mo kayang tanggalin. Bakit? Hindi ba? Bakit? Kasi nga, tamad sila. Yun yung pinakamadaling paraan. Pag-resignin natin, and then i-reinstate natin yung mga kaalyado natin. Ganon din itong style na ginawa ni Bongbong Marcos dito sa gobyerno natin. Pinag-resign yung kanyang mga secretaries, and then ibinalik din naman niya. At yun nga, yung mga key positions, hindi naman natanggal. Nandoon pa rin. Yung iba, nare-reshuffle lang, dinadala lang sa ibang posisyon, Coach Oli. Ay, sa akin naman, itong nakita ko dito, yung balikan natin, partner, yung patungkol dito sa mga uniform men. So, meron tayong problema dito sa pinag-resign, hindi niya makastigo, hindi dumaan sa proseso, tapos itong uniform men, iba ang binoto, no? Medyo nasa delikadong lugar po tayo kung titingnan natin. Kasi yung pagtanggal niya dito sa mga cabinet, may mga gabinete niya, para sa akin ito ay pantatakip doon sa bulilyaso na nangyari nung eleksyon. Sa akin talagang all drama yan. Hindi naman kailangan ng ganun eh. Pero sobrang laki po kasi nung naging problema dun sa eleksyon na meron pa ngang 17 million votes na overvotes. So, paano mo pagtatakpakan yan? Tapos, ito pang mga uniform men, media, bumoto doon sa Duterte. So, lumalabas na talaga yung tunay na loob ng mga Pilipino eh. Medyo delikado po yan sa akin dahil hindi kaya ang uniform men natin ay may inaantay lang. Kasi lumabas eh. Lumabas yung kanilang loob. Lumabas yung kanilang puso. Even yung media, lumabas yung kanilang loob. No? So, tapos, eto na yung bagsak sa trust rating, ito si Bongbong. So, maliwanag na talaga na ang Pilipinas ayaw kay Bongbong. And ito ay isang parang bomba o time bomb na it will surely explode. Hindi lang natin alam kung kailan. Time bomb siya eh. Hindi kung saan magsisimula ang spark. Pero all the signs ay hindi maganda sa nangyayari ngayon. Survey, palpak na eleksyon, yung pagpaparesign niya, yun eh, parang them admittedly na kulang or palpak or pangit yung performance ng gobyerno. Pag-amin na yan eh. Hindi lang nila madiretso. So, medyo, partners, that's why I'm expecting unti-unti magsishift na ito. No, kaya yung mga abusado diyan sa gobyerno,
Sooner or later, mawawala kayo dyan. Maybe the maximum is 3 years until 2028. Maiksing panahon na yan. Medyo mag-ayos na kayo. Kasi kung meron kayong kapalpakang ginagawa ngayon, higit sa lahat, inaabuso ninyo ang pera ng taong bayan. Definitely, babalikan kayo niyan. Uupo at uupo si VP Sara. Kung hindi man si VP Sara, someone that will really oppose yung pang-aabuso, pangungurakot ng gobyerno. Magdalawang isip kayo. Kasi mapapahamak yung talagang gumagawa ng illegal. Ngayon, hindi nyo ramdam kasi nandyan pa kayo. But everybody knows, alam nyo rin, kahit kayo mismo, alam nyo, the power now is shifting. The confidence is shifting, going back to the Dutertes. Magpakasasa kayo 3 years. Good luck sa inyo. Pero Coach Oli, kailangan magkaroon tayo ng malinis na halalan. Yun. Kasi kahit na gaano kalakas itong si VP Sara at kung sino pa man yung mga tatakbo, walang mangyayari. Hindi pa rin boses ng nakararami yung lalabas. Oo, will pa din ng mga mandurugas sa gobyerno. Isa nga ito, si Attorney Harold Respicio sa mga biktima niyan. Puntahan natin yung balita na yan and then balikan natin yung usapang eleksyon. Naghain ng petisyon for certiorari si Attorney Harold Respicio sa Korte Suprema para mapatigil ang suspensyon ng kanyang proklamasyon bilang nanalong vice-alkalde ng Reyna Mercedes. Narito ang report ni Margot Gonzales. Matapos maghain ng sagot sa kanyang disqualification case sa COMELEC dahil sa pagpapakalat daw ng fake news patungkol sa halalan, sa Korte Suprema naman dumulog ngayong araw si Attorney Harold Respicio para questionin sa kataas-taasang hukuman ang suspension of proclamation na inilabas ng komisyon laban sa kanya. Hiling ni Respicio sa Korte Suprema na agad dito makapagpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa COMELEC at siya ay maiproklama na sa pwesto bilang nanalong Vice Mayor sa Reyna Mercedes sa lalawigan ng Isabela. Sa isang demokratikong sambayanan katulad ng ating bansa, ang pinakamahalaga po ay ang direktang mandato ng taong bayan. At hindi dapat yan pwedeng mabuwag ng kahit na sino mang